So hello mga ka-Farm Bill, nagbabalik na naman ang yung Radtech na magsaka. Kung bago ka pa sa akin channel, please don't forget to subscribe. Dooms TV, Agri tayo, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. So today mga ka-Farm Bill, ang share ko sa inyo isa paano magsimula mag-alaga ng kambing sa murang halaga. Alright, so ngayon mga ka-Farm Bill, nandito tayo sa Herona, sa MacArthur ng Herona. Eto, ayan, okay. So meron tayong minute na kaibigan na from Kamiling. Alright, galing sila ng Kamiling at nag-meet up kami dito sa Herona para kunin yung mga kambing niya na binebenta. So ang pangalan niya ay si Sir Edgar Andres, yan. Nasa yun yung mga demo pics niya, oh. O pakilala ka, shoutout kayo guys, oh. Ano pangalan mo, sir? Jasper, shoutout Jasper. Tsaka si kung magamaya, ilalabas ko mamaya to. Alright, so ganito mga ka-Farm Bill. So bumili tayo ng apat na mga dumalagang mga kambing, apat na babae. Alright, so mga ka-Farm Bill, ang share ko sa inyo isa, yun nga, ituturo ko na sa inyo yung mga step by step na paano mag-select ng mga alagang kambing. So una ang gagawin natin mga ka-Farm Bill, isa physically, ang titignan natin isa physically yung health nila. So unang-una titignan natin guys kung nagtataiba yung mga kambing na binebenta sa atin. So check mo sa dito. So yon, all goods. Okay, ito okay, goods din. So lahat babayan, mga bata yan halos. So check mo dito, all goods. Tapos ayun, okay. Ngayon mga ka-Farm Bill, i-check mo kung ano, kung may sipon sila. So ayan, check natin. So all goods, wala naman silang sipon. Okay, ngayon tapos titignan natin guys kung anemic ba yung mga kambing. So ganito yung pagtitingin. Okay, so eto, tingnan mo sa talukap na mata. Ayan. So kapag tinignan mo yung talukap na mata is kapag wala ka nakitang pinkish, ibig sabihin anemic siya. So ito healthy. Okay, hindi siya makikita mo dito puti. Anemic. So ibig sabihin kapag anemic yung kambing, is kulang siya sa iron. Alright? So guys, ito guys yung mga apat na mga nasa 3 going 4 months is nakuha natin na 10,400. Pero nag-close kami ng 10,500 kasi nag-request si sir na panggas. So ayan guys, so sa height naman okay naman, hindi naman sila bloated. Okay, so okay naman sila. So tamang tama lang yung presyo. So mga ilang na lang yan, mga ilang months lang yan, medyo mapapataba na natin yan. So alright, so ayan pare, pasuyo. Ganyan lang, yan, hindi lang. So ngayon, babayaran na natin guys yan. So yun, para sa akin roll tayo. One, two, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So nag-close kami sir na 10.5. Kulang pa yata. So ayun, rock and roll sir, ilang para bago tayo mag-close mga ka-Farm Bill na okay tayo. Ayos. Deal. Salamat po. Alright, so ayan na. Okay. Thank you. Hello mga ka-Farm Bill, ngayon nandito na tayo sa farm, alright? So ayan, kung napapansin nyo mga ka-Farm Bill, dahil maulan, ayan maulan, okay? So nandito lahat yung ating mga alagang kambing, okay? So nandito lahat.
So ganito ang gagawin natin mga ka-farm bill. Dahil bago po yung mga kambing natin, okay? So ang kailangan po natin gawin is mag-inject po tayo ng unang-unang gagawin ha guys ha. Mag-inject tayo ng iron. Tapos vitamin dito. Nasa yung vitamin B complex ko. Okay? So ito vitamin B complex. Alright, so ang ganda nito. Electrolyte amino acid vitamin B complex. Okay? So bakit? Alright? Kasi kahit pa paano yung mga ka-farm bill, na-stress yan. Na-stress yan sa travel. Alright? So, ang gagawin natin mga ka-farm bill is lilinisin natin yung room. So meron akong ano dito, yung old na goat house natin. Okay? So kailangan natin dito muna sila pansamantala. Alright? Kasi guys, kailangan natin tong i-ano muna sila, i-isolate. Alright? Kailangan natin silang i-isolate. Bakit? Number one reason mga ka-farm bill, kaya kailangan natin silang i-isolate is kasi yung mga kambing na mga binili natin, which is nakita naman natin kanina is physically okay sila, right? Wala silang pagtatae, wala silang sipon, wala silang ubo, right? Nakita natin okay naman sila. Pero kasi hindi natin alam kung saan sila talaga nanggaling. Alright? Kasi yung ibang pinagbilan din natin is mga kamukha natin yan na nagba-buy and sell. Alright? So, nakita siya, tinanong natin kanina si sir kung magkano yung pinato niya. So, sinabi ni sir, honestly speaking, sa isang head pumapatong lang siyang 200 pesos. Okay? 200 pesos lang mga ka-farm bill. So, sabi niya, sabi ko ang baba, sabi ko. So, sabi naman ni kuya, okay lang daw yon, at least, kahit papaano, mabilis naman yung transaction. So, every day, kung meron siya nabebenta, so meron siyang 800 sa 4 na heads. Okay? So, ito yung mga ka-farm bill. Kasi, dapat meron tayong isolated room. Okay? Yung reason nun mga ka-farm bill is kasi, yun nga sinabi ko sa inyo, is baka kasi meron yan mga sakit na dala na pwedeng mahawa yung ating mga existing mga alagang kambing. Alright? Tapos dyan mga ka-farm bill, dahil hindi sila sanay sa environment like this, kasi yung mga kambing natin is sanay na talaga dito sa lugar natin na malamig. Talagang malamig dito dahil nasa gitna tayo ng bukid. Okay? Sanay na po yung ating mga alagang kambing. Alright? Hindi na sila nagkakasipon, hindi na sila inuubo or nagtataiman. Alright? So, kaya stay na muna natin sila dito in the few weeks. Tapos kapag halimbawa na malakas na sila, na vitamins na natin sila, at napurga na natin sila, that's the time na pwede na natin silang pakawalan. Alright? So, ayun. Pakita ko sa inyo, nandito yung mga kambing. Nandito pa sila sa favorite kong motor. Ayan, nandyan pa sila. Okay? Tapos ang gagawin natin mga ka-farm bill is i-ready na yung pinakita ko sa inyo kanina, yung vitamin B complex na may amino acid at saka iron. Alright? Vitamin B complex, ulit sabihin ko sa inyo, is anti-stress. Alright? Tapos yung B complex, yung iron naman is anti-anemia, which is kahit wala silang anemia, pero kailangan pa rin. Sigurado yun hindi yan na naturukan. Alright? So, let's go. Kunin natin yung ating mga alagang kambing at mag-start na tayo mag-inject. Okay? So, hindi pa talaga sanay ito matusukan. Kaya hihiyaw niyan to.
ka-farm bill. Okay? Hindi nga talaga sila sanay na ma-inject. Okay? So after 3 days, katapusan mga ka-farm bill, dahil yung program natin ngayon is 28 ng August. So kailangan tayo magpurga sa katapusan. So lahat yan sila sabay-sabay na. Okay? So ayan mga ka-farm bill. Yung dalawa, ano muna. Okay? Nandun muna, tapos yung, ito yung mga dalawa. Ayan. Okay? So ayan mga ka-farm bill. So ito yung step by step na ginawa natin. So ginawa natin, nandito muna sila. So ayan, sakto yung room temperature nito dahil naka ano to sa likod, meron yan may mga yero. So medyo mainit. Alright? So at least yung mga kambing natin na bago, hindi po sila mabibigla sa environment dito sa gitna ng bukid. Alright? So ngayon gagawin lang natin dyan is a few days, nandyan lang muna sila. So bibigyan ko lang sila ng pagkain. Ngayon kapag na-adapt na po nila yung parang natural habitat na kamukha na ng mga kambing natin, so that's the time na pwede na po natin silang i-release. Alright? So sa atin mga kaibigan, mga subscriber, at mga nag-i-start na mag-kambing, so ito po yung mga ka-farm bill. Mag-start po tayo sa native muna. Alright, so balik tayo ulit sa basic. Alright, at least noon kapag na-start na natin sa native at alam na po natin yung mga proper way kung paano mag-raise ng goat, that's the time na pwede ka nang mag-start ng mga higher breed. Alright, so ito mga ka-farm bill, nakita nyo naman kanina, nabili po lang natin ng 10,400. Alright, plus 100 dahil doon sa panggas. Alright, yung tao galing po ng Kamiling. Okay, so ayan mga ka-farm bill, in a few months lang yan mga ka-farm bill, pwede na natin mabenta yan. Pwedeng, actually kikita na tayo dyan sa isang kambing siguro, dahil nabili lang natin ng ng 2.6, right? So in the few weeks, within 2 months, 3 months, guys, mabibenta ko na yun mga nasa lowest 5,000. Okay? Tapos kapag napabuntis pa natin yan, kapag na-stud pa yan ni April, guys, yung presyo yan, hindi ko na pwedeng ibenta na 7,500. Alright? Mga nasa 8 to 9,000 na yan, lalo kapag yung naglahi sa kanya is full blood. Alright? So ganun po yung technique natin mga ka-farm bill. So konting effort lang, konting months lang. So yung ininvest mong pera dito sa yung 2.6 mo, so magdodoble yan. Alright, magdodoble. Na wala ka namang pagod. Okay? Damo lang, wala ka man gastos. 'Di ba? So yan yung mga sinasabi ko sa inyo guys, na kung meron kang konting lupa diyan or ano man yan na pwede mo paglagay ng mga alaga nyo, is mag-start na kayo mga ka-farm bill. Mag-start na kayo kasi mga ka-farm bill, napaka mahal po ng bilihin ngayon. Alright, sobrang mahal. So lalo na kung aasa ka lang sa isang trabaho mo mga ka-farm bill, guys, parang alam mo yung yung tawag doon is kulang. Lalo na guys, yung swahod natin hindi naman lumalaki. Alright? Tas ang mahal ng bilihin. Okay? So yan guys, ini-encourage ko kayo na mag-start, magsimula. So nandito tayo guys. Nandito lang ang Dooms TV. Search nyo sa YouTube. Okay? Guys, kapag nag-comment kayo, magpa-guide kayo sa akin, walang problema, walang bayad. Okay? Ito guys, para encourage ko kayo na mag-start kayo in mababang halaga. Alright, so ayan mga ka-farm bill, okay na sila. Tapos yung dalawa i-inject ko na, tapos yung damo ilalagay na lang dyan ni Apong sa inyong muna. Alright, so muli maraming pong salamat sa mga walang sawang nagsusupport sa atin, sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat. Maraming pong salamat sa mga nanonood ng mga vlog natin. Alright guys, ito guys buong puso ako nagpapasalamat sa inyo. Muli,
God bless you. Keep safe and peace, man.